DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto, en punto. 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Sa kabila ng pag-ulan-ulan sa malaking bahagi ng Metro Manila at Luzon, tuloy ang pagbubukas ng klase sa paaralan maliban daw po sa halos 1,000 eskwelahan. 979 to be exact. Dahil sa mga pinsalang inabot sa nagdaang bagyo at habagat. Iniutos ni Education Secretary Sani Angara ang case-by-case approach batay na rin sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na ituloy ang pagbubukas ng klase umulan man o umaraw. Matindi. Umulan man o umaraw. Maliban sa mga lugar na hanggang ngayon ay lubog pa rin sa baha. Sa data po ng DepEd, nasa 979 eskwelahan sa 5 rehiyon ang ipinagpaliban ng pagbubukas ng klase dahil nga sa pangangailangang linisin at i-rehabilitate ang mga pampublikong paaralan na apektado ng kalamidad. Kabilang po dito ang mahigit 400 eskwelahan sa Region 3, 200 plus sa Metro Manila, mahigit 200 din sa Ilocos Region at meron din pong mga eskwelahang hindi magbubukas sa Region 4A at Region 12. Isyu ng bayan. Dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan dala nila. 2x2. Walang sinasamba pale, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Lamig. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasay inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are you? It's raining, aren't they? Yes, they are. Pulo-pulo itong mga pagulan na naranasan natin. Kahapon sa QC halos maghapong umulan. Oo, talaga namang pero dito pala sa gawing ibang parte ng Metro Manila, lalo na ng ito sa Maynila, ay wala. Wala naman. Walang ulan. Hindi tuloy nakatuyo eh. Hindi ba may mga nalubog na mga bahay, nagbilad ka ng maraming bagay na nalabhan. Na nabasa. Oo, na nabasa. Hindi natuyo, kumbatsero. So itong opening of classes natin ay sabi ni Secretary Sani Angara ay umulan, umaraw, ayos yan. Ayos yan. Naging si Ray Valera. Papatayan tuloy tayo ng mikropono ni Paring Ray sa mga itong pasukan at tama rin naman ang naging desisyon ni Secretary dahil
hindi lang naman kumbatsero ang eskwelahan ang may problema, pati yung mga estudyante, Totoo. pati ang mga teacher na mga binaha. Lalo na yung mga naglimas pa ng mga bahay at ngayon pa lang inaibabalik ang supply ng kuryente. Lalo na yung lumubog yung mga saksakan, Totoo yung mga kumbatsero, appliances. matrabaho yun ha. Ay, naku, napakahirap nun. Napakatrabaho. Yun nga lang, doon lang tayo sa paglilinis kumbatsero. Halimbawa, yung lumubog, yung nabaha. Naglimas ka, yung sabihin ang naglimas, inalis mo yung tubig mula doon sa loob ng bahay mo. No? Correct. Pero yung putik na iniwan nun, kung halimbawa, 2 araw na nakababad. Bombahin mo pa yun. At matapos mong matanggal ang mga putik, dapat i-disinfect mo yun. Totoo. Lagyan mo ng yung panlinis mo, dapat haluan mo ng konting Sunrox. Yan. O kaya Pride. Clorox na lang, Clorox. Ano ba yung Clorox? Brand din ba yun? Parang brand din yun. Ganun ba? Yan lang ang nagsasabi ng ganun. Basta yung pang-disinfectant. Ay, yun amoy na amoy ni Paring Ray sa motel. Yung Clorox? Para ma-disinfect. Tapos, nako paano kung ang inabot pati yung mga electrical yun nga yun ang kailangan electrical sa bahay at yung mga kagamitan, mga appliances. Kasi baka magka-cause ng problema yan. Halimbawa, nakabalik na nga yung kuryente, hindi mo in-inspeksyon mabuti yung mga inabot lalo mga electrical outlet na ganyan. Mga outlet, mabababa yan. Mabababa nga yan, di ba? Nako, maniwala kayo, magiging problema yan, kailangang ipacheck na mabuti. Yung mga appliances, i-check nyo rin na dapat natuyo ka agad yun bago ninyo isaksak. Dahil maaaring sa labas, halimbawa, telebisyon, maaaring sa labas tuyo, pero sa loob may mga namahay pang tubig, lalo na doon sa mga sa PVC niyan, yung sa circuit niyan. May mga naiwan pang tubig. Pag isinaksak mo ngayon yan, mag-short yan. Masisira na ng tuluyan ang inyong appliance. Saka nakakitang nagbukas ka ng TV, tubig ay lumalabas. Bumubuga-buga. Diba? Naging parang electric pa na. Parang nanood ng pelikula ni Dolphy tsaka ni Panchito Kaya tama lang na sa may mga lugar na hindi na masyadong naapektuhan, ay ipagpaliban ng pasukan. Ang balita ho ay 2 na ang ano tawag doon? Motor tanker. Motor tanker ba tawag doon? Sa Bataan. Vapor sa Bataan. Oil tanker ang lumubog diyan sa Bataan. Nung nakaraan pinoproblema lang natin yung MT Terra Nova. Ito yung ngayon, may 1.4 million liters ng langis na karga. Meron pang isa pala na lumubog nitong weekend. At dyan din sa karagatang sa parte ng Maribeles, ng Bataan. Malapit sa Maribeles. At ngayon ay may mga oil spill na siguro galing pa doon sa nauna. Umaabot hanggang dyan sa may Hagonoy area, dahil abot daw ng mga 12 kilometros Nako, ayan ang layo Mamaya kuha tayo ng update mula sa Philippine Coast Guard. Sana naman kaagad na maagapan. Yun ang sinasabi natin noon, yung kailangan dun we are racing against time para ma-minimize ang damage. Tulad ngayon, dahil sa may mga kailangan pa palang isilant, ni-reschedule yung pag-sip-sip ng langis. Pag-siphon ng langis doon sa lumubog na barko. Tsaka ang problema nga kung maalon pa doon sa lugar Yun ang challenge sa mga trabahador at sa pero mga bibilib ka doon sa mga diver, kumbatsero, kahit masungit ang panahon dyan, kahit na may langis pa dyan, sumisid saka sinilat yung may mga leak na doon sa may mga parte ng vapor. Ang gagaling ng mga diver nila. Ano ba yung pinantapal nila doon? Bulkasil. Sabi mo, magbabanggit ng brand. Ganun ba? Sorry na. Kasi yun ang natatanda ko. Ito ang una, ito ang subok pa. Tapal, Bulkasil. Ang mga shero ng bayan. Katunying. Dos. Oras po natin, Engineer Tony Nanggel. Aba, achi, Mr. Jalamtang, lakyam chap dihon, 6:12 ng umaga. ACS Balita. Susunod na.
katotohanan, balita ang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Lunes, July 29, 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Japan nagbukas ng 25,000 trabaho para sa mga Pinoy. Medical Assistance Program ng PCSO available na rin kahit weekend. Ipo-fully digitalized na. Estudyanteng nag-enroll sa school year 2024-2025 umabot sa mahigit 19 milyon. Bangkay ng lalaki natagpo ang palutang-lutang sa Ilog Pasig sa bahagi ng Binondo, Maynila. Presyo ng gulay, itlog, inaasahang tataas pa kasunod ng pananalasa ng bagyong Karina at Habagat. Isa pang tanker lumubog sa Bataan. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, may alok daw pong trabaho ang Japan para sa mga Pilipino na gustong magtrabaho doon. Sa social media post ng Department of Migrant Workers, nakasaad na 25,000 job opportunities ang inaalok ng Japan sa mga Pinoy. Magkakaroon na ng special job fair sa August 1 sa Robinson's Galleria Ortigas sa QC. Ganap na alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ito po ay inorganisa ng DMW o Department of Migrant Workers kasama ang Embahada ng Japan, bahagi ng pagdiriwang ng Philippines-Japan Friendship Week na may temang Konnichiwa Pilipinas. Kumusta Japan? Ayan. Japan! Sagot sa kahirapan! Hindi pa rin nasisira pala yung Siyempre. kasabihan. Siyempre. Tayo eh. Ito raw po ilalahukan ng 15 recruitment agencies habang ang mga kumpanya ay mag-aalok ng trabaho sa sektor ng construction, medical, healthcare, hotel and restaurant, customer service at marami pang iba. Layo ng job fair na ma-access ng mga nais magtrabaho sa ibayong dagat ang mga lehitimong recruiter. Ang problema lang dyan, kumbatsero, sa ilang mga nakausap kong nagtatrabaho sa Japan, yung haba daw ng trabaho. Mahaba trabaho. Halos, lalo na sa mga restaurant, halos walang day off. Ganun. At halos, hindi, lalo na yung mga chef. Ay, yung chef. Yung mga nagluluto, mga chef. Chef. Umaabot daw ng mga, minsan mahigit pang 12 oras. Grabe, no? Tapos nawawalan pa ng, siguro dahil sa kulang nga sila ngayon. Kulang ng trabahador. Sa akong kumbatsero, hindi ba nabanggit na natin na tumatanda ang populasyon ng Japan? May nakainan nga akong restaurant dyan sa Tokyo, pero hindi naman doon sa gitnang-gitna. Sige. Sabi ko mukhang masarap ang pagkain dito. Tama din naman. Masarap ang pagkain. Masarap nga pagkain. Kaya lang, ang tagal kong naghihintay, siya na yung server. Siya pala yung manager. At siya rin na magluluto. At siya rin yung, may isa namang nagluto, parang dalawa sila. Ilang lamesa yung, sabi ko, pambihira ito. Pero talagang sulit naman yung paghihintay mo. Kaya lang tagal. Giyosa lang naman yung order mo. Tatlong pirasong giyosa. Nalipasan ka na ng gutom bago dumating. Tagalon. Pero tama ka doon, kumbatsero. Kaya dapat talagang pasukin na natin yung Japan na yan. Japan! Japan! Sagot sa kahirapan.
6:21 ng umaga, naimbag bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon, gising na. Magandang balita sa mga humihingi ng tulong sa PCSO dahil maging sa weekends ay available na rin ang Medical Assistance Program para sa mga nangangailangan ng tulong. Ito pong Medical Assistance Program o MAP ay idinisenyo upang magkaloob ng medical assistance sa mga mahihirap na Pilipino na nangangailangan ng hospital confinement, chemotherapy, dialysis at post-transplant medicines. Ayon sa PCSO, sisimulan na rin nila na i-fully digitalize ang pagkakaloob ng MAP para sa mga kababayang nangangailangan ng tulong medikal. Ito ay sa pamamagitan ng rollout ng Electronic Guarantee Letters o EGLs, upang aprobahan ng mga benepisyaryo sa Metro Manila. Sinabi po ng PCSO na sa tulong ng EGL issuance ay magiging available na ang MAP assistance sa mga aplikante maging sa weekends o pagkatapos man ng office hours. Batay na rin ito sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga ahensya ng pamahalaan na i-digitalize ang kanilang mga sistema at operasyon upang higit pang mapahusay ang paghahatid ng serbisyo at tulong ng pamahalaan para sa mga mamamayan. Maganda to kung ganito na magiging standard, kumbatsero. Yung bang kahit na sarado opisina ng gobyerno, kahit na Sabado at Linggo, pero makakapag-online transaction ka basta't kumpleto yun ka ang sa... kainaman ng digitalize. Oo. Pag kumpleto ka sa requirements, halimbawa, hingi ka nga ng tulong, kuha niyan i-upload mo yung mga requirements na yan. Meron naman silang paraan para ma-authenticate yung documents. Hindi ka kakaba-kaba. Namimili ba sakit ng araw? Namimili ba ng oras? Madalas nga, kailangan mong pumunta ng ospital, alanganing oras di ba? No, kaya yung mga weekend na yan. Ayos to. Importante yung ganyan. Ayos. Ingatan nyo lang yung mga digitalized ninyong mga sistema na yan. Baka ma-hack yan. Yun lang. Pabataan ng pabataan mga hacker. May nabalitaan mo ba yung hacker na nahuli sa yung 15 anyos? 15 anyos. Mukhang siya rin yung nang-hack sa PNP Magaling yung bata na yan. Dapat dyan kunin na natin yan. At nang pakinabangan yung kanyang talento. Alas 6:24 ang ating oras. Masanto siya kabuasaned sa kayo namin. Nagbangon kila. Higit sa 19 na milyong estudyante sa elementary at high school at senior high school ang nag-enroll para sa school year na ito. Sa latest data ng Department of Education, nasa 19,268,000 plus na mga estudyante ang naka-enroll sa mga public at private schools, alternative learning systems at maging sa mga state universities and colleges. Sa nasabing bilang, higit 10 milyon ang elementary students, higit 5 milyon ang high school at halos 3 milyon sa senior high school. Alas 6:25 na ng umaga, maayong aga mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na. Inaasahan tataas pa ang presyo ng mga gulay at itlog, epekto ng pananalasa ng bagyong Karina at Habagat. Ay mga nagtitinda naman dyan, inaasahan pa lang to, baka bigla nyo itaas ha. Balita pa lang po ito pa lang yan. Inaasahan, future tense po ito, future tense. Baka pagpunta ng mga tao dyan, tumaas, narinig sa DCRH tataas daw, tinaas na namin sabi po kasi ng Department of Agriculture, umabot sa 612 million pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura ng nagdaang kalamidad. Sinabi ni DA spokesperson Arnel de Mesa na sa nasabing halaga 507 million pesos ang naging pinsala sa bigas, 58 million pesos sa produksyon ng mais, 46 million sa high-value crops at higit 411,000 sa livestock at poultry. Ayon kay Dimesa, partikular na apektado ang mga gulay na ginagamit sa pagluluto ng pinakbet dahil maraming lugar ang binaha. Alas 6:26 ang ating oras. Maya pa ba kay Kongan mga kabalen? Gising na ba kayo? Bagamat maraming lugar dyan sa Pampanga ang wala pa rin pasok kung batsero. Kasama yan sa Region 3 na mahigit ilan? Mahigit 400 na mga eskwelahan po ang hindi makapagbubukas ngayon dahil sa mga naranasan nilang pagbaha. Sa ibang balita, natagpo ang palutang-lutang ang bangkay ng isang lalaki sa may Ilog Pasig sa Binondo, Maynila. Sa ulat ng Manila Police District, nasa edad 30 hanggang 40 ang biktima na may malaking pangangatawan at may taas na 5'5 hanggang 5'8.
Nakasuot siya ng gray na t-shirt, nakapaloob sa berdeng long sleeves na may tatak na Toyo Construction. Bandang alas 6 ng umaga nang madiskubrehan ng isang tauhan ng Philippine Coast Guard ang bangkay na palutang-lutang sa ilog malapit sa Coast Guard compound sa Parola Base, Binondo. Isa pang barko ang lumubog sa karagatan ng Bataan sa bahagi ng katubigan ng Barangay Cabcaben sa Mariveles. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesman Rear Admiral Armand Balilo, natagpuan ang lumubog na motor tanker bandang alas 5 ng hapon noong Sabado. Nagsagawa na ng paunang underwater assessment ang Coast Guard kahapon kung saan natukoy ang barko bilang MTKR Jason Bradley. Samantala nagpapatuloy pa ang diving operations ng Coast Guard upang matiyak ang kondisyon ng nasabing motor tanker. Susunod! Tito Bo! Pwede bang makain ang mga isdang galing dyan sa parte ng Manila Bay na naapektuhan na ng oil spill? Ano ba sabi ng BIFAR dyan? Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng PCS Balita. alas 6:28. Hi! Maganda morning! Ano araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday! Yuhu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumitmantsa kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang malakas agent natin ay nandyan sa Tansa Navotas. Lakasan na ninyo ang inyong mga radyo at DZRH Teleradyo kung gusto ninyong magkapera. May lumapit sa akin kahapon na Sherwin, hindi ka man lang daw nagpupunta doon sa may Luzon Avenue. Ang dami daw nilang nakikinig sa atin doon. Ayan, Magang project maga, ang minsan puntahan yan, ka daw Sherwin, sa Luzon. Sinita nga ako eh. Sinita ka. Sabi, bakit yung namimigay kayo ng malakas doon lang sa Maynila? Paligid ng DCRH. ng DCRH. DCRH. Hindi ka ako nagdidesisyon. Hindi kayo nagpupunta sa Luzon. Ayan, i-schedule na natin yan, ha? Luzon, ha? Napagalitan ako. Sa Luzon. Pero ngayon, dyan muna tayo sa Tansa Navotas at sigurado maraming nangangailangan dyan. Yan, dahil sa matinding pagbaha na sabi nga ng ni Mayor Jeannie Sandoval ng Malabon, ni Mayor Wes Gatchalian ng Valenzuela, at si Mayor Chanco. At si Mayor Toby Chanco ng Navotas. Toby ba Mayor? Si Konyata. Sino ba ang mayor ngayon doon? Yung kapatid niya. Nagpapalitan lang naman sila magkapatid. Chanco sila. Mayor Toby Chanco na. Mas malala pa sa Undoy ang kanilang sinapit ngayong Karina at Habagat. Eto muna ang follow-up dun sa mga ni-raid dyan sa Tuba, Benguet na mga Chinese o mga foreign nationals na may kinalaman sa Pogo. Ni-raid yung isang bahay at may suspect pa kumbatsero na may suspetsa na pag-aari ng isang dating mataas na opisyal ng pamahalaan. Ganon? Andon si RH41 Romy Gonzalez. Coming, Romy! Lot 37, Block 23, Pinewoods Golf and Country Club. Uy! Sa subdivision, Poblacion, Tuba, Benguet. Ito yung subject na bahay na sinalakay. Ano ba yan? Golf course ba yan? Oo, pero may mga bahay na kasi dito, malalaki. In fact, may mga kilala tayo dito. In fact, yung sinasabi nga may-ari nito, talagang pinagmamalaki pa na may bahay siya dito. Kasi pag tuwing umuwi dito sa Baguio, sinasabi niya na umuwi siya dyan. Sino yun? Sino ito? Yung base sa nakuha nating report, pagmamayari daw allegedly ni Madam Mayla at Atty. Harry Roque. Itong nasa picture na ito? Yes. Ito pinapakita natin ngayon. In fact, nagulantan yung mga residente malapit dyan itong Sabado dahil napakaraming tao dyan. Pero teka, Romy, sabi mo, pag pumupunta dyan at dati ay sinasabing
may bahay sa dyan, si Secretary Harry Roque? Oo, nagkaroon pa nga ng press con minsan eh. Diyan mismo? Dyan mismo sa bahay. Oo. Pwede ka bang gawing witness, Romy? Biglang cambio, no? But anyway, Hindi, pero dun sa kwan ba, I'm sure chinek sa munisipyo yan. Oo, sa Nakarehistro record. yan, sa record, sa barangay, o sino ba Baka naman nakapangalan sa iba yan. baka kanino ba nakapangalan yan? Oo. anyway, i-verify natin yan, pero yan yung target ng mga operatiba ng Bureau of Immigration, tapos yung Presidential Anti-Organized Crime Commission, Criminal Investigation and Detection Group at PNP. Ito yung mga team na nagsumalakay nung Sabado dyan sa naturang bahay. Ay, ang target nila, yung 5 Chinese nationals, 4 na lalaki at 1 babae. Na batay sa report ay noong 2019 pa sila nakatira sa naturang bahay. Subalit sa raid ay naabutan lamang ay 1 babae at 1 Chinese national, pero kung titignan natin yung larawan niya, yung lalaking nakaupo na yan, Oo. isang Cambodian yan eh. Cambodian. Ayun, tama. Yung binanggit kanina ni Miss Dana Sandoval ng Immigration, 1 Chinese at 1 Cambodian ang inabutan dyan sa bahay na yan. Kwan Moforn yata ang pangalan. Kwan Moforn. Mga may kinalaman daw sa Pogo. O yan ang talagang siguro pakay nila. Kasi nung Sabado hindi natin nabatid kung mga Pogo pala yan na mga sinasabing big boss ng Lucky 99 dyan sa may Porac, Pampanga. Hindi lang pala basta Big boss pala to. hindi lang pala basta empleyado, big boss pala. Oo, nakawala daw yung isang pugante, yung fugitive. Yung Hindi nila subject. naabutan. Oo. Yung subject. Pero yung babae nakapagpakita ng kanyang working visa. Pero itong Cambodian na ito, wala siyang maipakita, kung kaya maituturing siyang overstaying at undocumented foreign national. So itong operation, itong raid, Romy, ay ang lead dito immigration. So in other words, wala ba itong search warrant o warrant of arrest? Kaya nga, eto nga dahil nga wala silang search warrant, hindi sila nakapasok sa bahay. Wala silang search warrant. Kaya nga, inaantabayanan natin ngayon, siguro ngayon, baka kukuha sila ng search warrant kung sa Bihira naman, hukuman yan para mapasok yung bahay. Kasi nung Baka ginawa nasa yan- loob lang. Baka nasa loob lang yung subject nila. Oo, maaari. Pero siyempre, kung ganyan ang sitwasyon, baka binantayan na yung bahay na yan. Hanggang wala pa silang search warrant. Hindi, pero tayo naman, kahit na Chinese man yan, Singaporean o ano man lahi yan o Pilipino man, bago siguro lusubin. Oo, dapat tayo sa batas. Kompleto na tayo sa dokumento dyan. Importante yung search warrant dyan. Yan ang number 1 Parang nangyari ba? Parang lightning raid ito without any search warrant. Parang siguro, nagbakasakali, baka may mahuli. Pero may hindi ko yan. Masasayang lang yung pagod nila dyan pagka magaling yung abogado niyan. Pero yung yung dalawang inabutan, hinuli ba yon, Romy? I believe hindi hinuli, baka inimbitahan. Baka inimbitahan lang yan siguro. Inimbitahan na nakaposas, ganon. Kasi wala silang basis para huliin sila kasi wala naman silang search warrant. Wala naman silang warrant of arrest. Pero kung mga illegal alien yan, ay palagay ko doon dadalihin. yan. Yung isa may working visa, yung isa expired na yung visa. Doon dadalihin. May basis yan kapag ganun. Pero teka, balikan natin. So yung kamong bahay na yan ay minsan nang naging venue ng press conference. Yes. Sino nagpa-presscon? Si Atty. Roque. Umattend ka? Umattend ka? Hindi ako nakapunta nun. Yung mga kasama namin. Siya sinabi ka, ba't di ka sumama? Sabi nila, bahay ni Atty. Roque yan. Sabi nila, ay ganun pa. Matagal na yung bahay na yan, Romy? Oo, kasi tuwing umuwi siya dito, pinagmamalaki na taga Baguio rin siya kasi diyan siya nakatira. Ganun ba? Gano'ng kalayo yan mula sa Burnham Park?
Layo. Vernon, Layo. 5, andali. Siguro malapit yun. Mga 6 kilometers siguro. More or less. Malapit na Tuba. Ang daan ba niyan Tuba kapag Tuba? Saan ba daan? Daan ka ng Marcos Highway. Pwede rin kayo nun. Daan ka dito sa may yung... Hindi, pag nasa Baguio ka na, pag nasa Baguio City ka na, yan ba yan doon sa may papuntang Mines View? Hindi, Asin Road. Asin Road. Sa Marcos Highway, daan ka ng Suelio Village. Dalawa yan Kasi doon nagja-jogging lagi nun si Manny Pacquiao pag nagte-training sa Baguio. Diyan pala. Mataas nga. Yun ang rota niya. So, dalawa ang daanan mo dyan. Pwede rin na Bayan Agil yan. Bababa ka sa Irisan, dyan sa Asin, at saka yung sa Marcos Highway, yung Suelio Village. So, tatlo ang daanan. Papunta dyan. So wala palang search warrant. So kung mag-a-apply sila ng search warrant, nakalagay na dapat doon yung pangalan ng may-ari ng bahay. Oh, yes. Kasi I believe, ang nag-lead siguro dyan, baka umalalay lang itong Bureau of Immigration, itong Presidential Anti-Organized Crime Commission. Siguro, Malacanang pa nito, no? Commission na... Hindi, pero alam mo, kung dadalihin nila doon sa pagka-illegal alien, dapat yan, ang lead nga, immigration. Meron naman, kahit wala naman search warrant, may otoridad na gano'n ng immigration. Mission order. Mission order lang, ayos na yun Pero yung hahalugugin mo yung bahay, kailangan mo ng search warrant. Basic naman yun. Dapat nai-apply nila yun agad-agad. Oo nga Tanong mo, anong Romy, sa isang anak mo na abogado, At idagdag mo na rin na itanong mo kung ano ang pananagutan ng may-ari ng bahay. Kung ang nakatira diyan mga illegal alien. Pwede bang kasuhan ng harboring of an illegal alien ang may-ari ng bahay? Oo, kasi yung statement galing sa Bureau of Immigration, pwedeng kasuhan daw yung babae kasi parang harboring an illegal alien o cuddling ng isang undocumented foreign national. Ibig sabihin, yun muna ang pwede nilang ireklamo laban sa dalawa, undocumented yung isa cuddling. Meron siya kasing working visa. Pero kasi hindi pwedeng kasuhan kung ano-ano pa kasi wala namang search warrant, wala namang warrant of arrest. Okay, maraming salamat Attorney Romy Gonzales. Kumusta nga pala lagay ng panahon dyan ngayon sa Baguio? Medyo bubuti na unti-unti. Pero siyempre, yung Cannon Road, kahit na na-punch through, hindi pa rin pwedeng madaanan. Marcos Highway, nag-Ilan Road muna, ang nadaanan packet ng Baguio City. Tuloy ba opening ng classes dyan ngayon sa Baguio? Oo, tuloy-tuloy. Tuloy ngayong umaga, except one school in Baguio, yung Irisan Elementary School, saka isang school dyan sa may Benguet, face-to-face muna, kasi may problema yung mga paaralan nila. So, yung lahat ng mga paaralan sa Cordillera, magbubukas ngayong araw except 2 in Benguet and Baguio City. Okay. Thank you, Romy. So, yan muna ang latest update sa summer capital of the Philippines. Ito si Aris 41 Romy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naalala ko tuloy bigla akong batsero yung mga Pilipino nating kababayan na halimbawa turista lang. Tapos nag-extend sa isang lugar, nagtrabaho doon. Ngayon, merong Pilipinong doon na nakatira kukupkupin sila. Ngayon, nagka-crackdown yan. May mga TNT crackdown yung pati US sila. Immigration. Tama ka, kumbatsero, pati yung tinitirhan sila nadadamay. Idinideport doon sa ibang bansa. Yung mga ganun, mga Pilipinong ganun. Oo, nadadamay. Kaya maganda rin naman yung tanong na meron bang ganung kaso na cuddling of an illegal alien. Meron po, kahit sa ibang bansa po. Meron. Samantala, Metro Manila ngayon. Alas 6:47 ang ating oras. Puntahan natin ang mga eskwelahan sa Metro Manila. Nandito sa Maynila sa P. Gomez Elementary School, si RH29, Boy Gonzales. Come in, Boy! Good morning, Teacher Anthony Jerry. Dito tayo sa P. Gomez Elementary School. At may nauna nang nagsagawa ng grace ceremony yung grade 4 at ang aga ng pasok. Anong oras ang simula ng pasok diyan, Boy?
Mag-aalas 7 pa lang eh. 5:45 kanina, yung una, yung ano? ati sila yung hindi pinagsabay-sabay ang mga estudyante. At nasa katabi natin si Principal Wilfredo Nilio ng P. Gomez Elementary School. Malaman na rin natin, halimbawa, ilan po ba lahat ng mga estudyante dito sa P. Gomez? Meron po tayong mahigit 4,000 batang enrolled ngayon sa P. Gomez at patuloy po ito sa pagtaas. May mga inaabangan pa po tayo ng mga bata na hindi pa po bumabalik galing sa bakasyon yung iba o anumang dahilan. Pero kamusta yung mga route natin, yung mga pinahaba ito nung nakalipas na... May mga inabot po ng baha. Ang ating opisina, Gabaldon Building ito ay kulang sa isang dangkal, muntik na rin po ang abutin ng baha. Pero pinakamalala pong baha talaga dito ay yung mga daanan. Kaya hindi maiiwasan minsan na may build up ng tubig at yung iba ay medyo madulas. Kaya ito po yung mga hinahanda natin lagi. Kasi po hindi sila sabay-sabay. Naka-morning session po tayo sa paaralan. Ipinilit po natin na mangyaring umaga lang po dahil may mga problema tayong kaakibat pag umabot tayo ng panghapon, kagaya ng low-lying area po ang ating paaralan at ulan ng 15 minuto lang na dire-diretso tayo po ay binabaha. Ganun. Hindi lang po dito sa daanan ng paaralan, pati sa paglabas dito po mismo sa mga kalsada sa paligid ng paaralan ay inaabot din ng baha. At kadalasan po ang baha ay ang malakas na ulan nangyayari sa hapon. Si Anthony po. Apo, Anthony, magandang umaga po, Sir Wilfredo. Ang ibig niyo sabihin ay temporary lang, tama ba intindi namin? Temporary lang yung morning classes at yung hapon eventually magkakaroon na rin pag hindi tag-ulan? Sapat naman po ang mga kwarto, kaya mula pa po nung Pebrero ng taong ito ay nagkaklase na po tayo ng purong pang-umaga. Kaya naman po. Ngayon po yung natanong ni Sir kanina na bakit hindi po sabay-sabay, hindi po kasi pare-parehas ang numero ng minuto na nakalaan bawat grade. Ganon din po, pag umuulan, nagsisiksikan din ang mga bata dyan sa gate, kaya may narapat natin na hindi po sila pagsabay-sabayin. Dahil pag nakapag-ulan ito, kawawa naman yung mababasa ng ulan, hindi makakapasok kaagad. So yung morning classes po ninyo, Sir William, ay hanggang anong oras po yan? Anong oras po uwian nila? Nakadepende po sa grade level. Katulad po ng kinder, may mabilis lang yun. Section A tayo sa kinder, may section B rin. Ang mga kinder ay 3 oras po ang allocated sa kanila ng oras. So pag pumasok po sila ng alas 7, 7, 8, 9, 10, umuwi na po sila ng alas 10. Yes. Yung batch 2, papasok din ng alas 10, 10, 11, 12, alauna rin po sila pumapasok. Pero magbibigay po tayo ng health break, kaya mga 1:30 na po sila makakauwi. Para ang teacher po natin may break time naman na 30 minutes at hindi naman po sila masagad. Dahil isang guro lang po ang nakaprogramang magturo sa kanila. So kung morning classes lang, lang po ito sa Apo. So morning classes lang kayo, anong oras yung dapat wala ng estudyante diyan sa loob ng eskwelahan? 2:30 po, wala na po dapat mga bata dito except yung mga nagre-remedial teaching, remedial education. Ito po yung mga batang nahirapang magbasa, sumulat, sa matematika. Ito po ay libreng serbisyo ng paaralan natin. Pero din po ay may mga bata tayong pumapasok ng hapon pa rin dahil sila po ay may additional training dahil mga miyembro ng mga club o nagpa-practice ng sport. Yun po ang mga naiiwan na lang po dito sa paaralan na mga ganung oras. Ito po ba yun po ay wala na po. Sir Wilfredo, ito po ba nyo, parang innovation nyo lamang? Naging creative lang ba kayo? During your time lang ba ito? O dati pa yan? Na walang afternoon class? May mga paaralan po na sapat ang bilang ang mga kwarto, gumagawa po sila ng single session. Hindi lang naman po ako ang gumawa nito. Pero ito pong panahon
ko nag-umpisa dito sa P. Gomez na naka morning shift lang po lahat. Kahit na ang kinder po na dalawang section ang hawakan ng teacher, parehas po natin silang in-schedule ng pang-umaga. Pang-umaga. Ayos. Ayan ang magandang balita dyan. Sapat ang inyong classrooms, sapat ang inyong pasilidad para sa pang-umagang pasok lamang. Baka naman meron kayong mga kailangan dyan. Nakikinig sa atin ng DepEd lagi. Baka meron kayong mga requirements. Go ahead po, Sir Willie. Salamat po, Sir Anthony. Ang sitwasyon po natin ngayon na nangangailangan ng atensyon dito ay yung baha lamang at hindi na po natin wala na po ako masyadong nakikitang pa nito. Ang option po kasi ng mga engineer natin ay taasan din yung daanan ng mga bata. Subalit pag ganun po ang ginawa natin, lulubog din po ang Gabaldon Building. Historic po ang Gabaldon Building, hindi po pwedeng lumubog. Kaya isa po sa mga parang ginawa natin dito ay bumuo ng mini forest na hanggang ngayon ay patuloy po nating tinatamnan. So, sa kahandaan po ng school, suportado po natin ang DepEd, kagaya ng pagsuporta ng DepEd sa mga paaralan po. Natutugunan naman po natin ang DepEd pati mga pangangailangan namin sa instructional material. Okay. Thank you po, Principal. Salamat po. May habol lang ako kaperaso. Ilan po ba yung special child na pumapasok dito ngayon sa atin? Ano po? Mahigit 200 po ang pumapasok dito. SPED pala sila. Na sinertify ng guro po natin sa SPED na naobserbahan nating handa, ibinabalik po natin ito sa regular bilang mga batang kasapi sa inclusive education. Sa totoo lang po, nung nakaraang taon hanggang sa itong nakaraang 2 taon na inumpisahan natin ang masusing pag-evaluate sa mga bata. Ang mga batang ibang SPED na napunta sa inclusive education, ito po ay galing sa SPED na ngayon ay tawag natin ay SPED na, Special Needs Education. May mga with honors po tayo. So, matagumpay po ang ating inclusive education dito. Okay. Congratulations. Si Principal Wilfredo Midyon ng P. Gomez Elementary School dito sa Pugoso Street, Santa Cruz, Maynila. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy! Okay, parang ang sarap makapakinig ng gano'n. Yung bang ang problema nila sa eskwelahan, wala eh. Ang problema galing sa labas kung baha eh. Baha talaga eh. Baha, akong batsero. At nagagawa nila ng paraan. Yun ang pinaka-importante ron. Yos! Nagatid po ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang Makat Let's Marvin Gaye and get it on. Good morning, teacher. Good morning, classmates. Yan. Alala ko nung araw, pag may masasalubong kang teacher, palibasa public school tayo, pare-pareho. Yung bang, good morning. Good morning, teacher. Ayan. Maganda yun. Yun yung sinasabi natin na kapag bata pa, tinuruan mo ng kabutihang asal, makakalakhan nila yan eh. At dapat talaga mag-focus tayo sa ganun. Yung kagandahang asal at syempre yung pagiging yung tulad ng ginagawa sa Japan. Sa Japan. Pag-usapan natin ng Japan. Edi yun, gayahin natin yung ganun. Yung may kumbatsero, pagmamahal sa bansa, pagsunod sa batas, yung mga basic. Tapos syempre nga, yung kabutihang asal, pagmamahal sa kapwa. Pagmamahal sa kapwa. Pagiging mabuting tao in general. At yun, magbubunga na ng maganda. Doon pa lang sa isang aspeto na yun. Asahan natin kumbatsero yan, sapagkat kinukwento ni Secretary Sani Angara, na meron palang batas yan, kamakailan lang pinirmahan. Itong taon lang na to. Marcos administration na i-incorporate na sa mga subjects at meron pa nga separate na subject ang good manners and right conduct. Kailangan lang
maging intensive ang pagpapatupad nito. Dati na yun di ba? Kaya nga ang babait natin Kaya nga. Tapos nawala. Hindi natin malaman kung paano nawala sa iba't ibang eksperimentong ginawa nila sa education system natin. Pero yung basic, dapat na bumalik tayo doon. At ang numero 1 ay simulan natin, turuan natin sa murang edad ang mga bata na maging mabuting mamamayan. Yun. Doon pa lang, magbubunga na ng napakaraming bunga yan. Napakaraming kabutihan. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 4 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Lunes, 29 ng Hulyo, 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Halos 1,000 paaralan ipinagpaliban ng pagbubukas ng klase. 33,000 pulis idineploy ng PNP. Mahigit 6 na trilyong pisong national budget sa susunod na taon isusumiti na sa Kamara. Halos piso, rollback sa produktong petrolyo kasado na bukas. 10 minutong proseso ng business permit iniutos ng Pangulong Bongbong Marcos. 83% ng mga Pilipino suportado ang Pogo ban sa bansa ayon sa survey. Mayor Hani Lacuna inilampaso ni Yorme Isko sa mayoral survey ng Octa Research. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Dahil balita. Alas 7:01 ang ating oras. Ibinaba sa 979 ang bilang ng mga pampublikong paaralan na suspindido ang klase ngayong araw. Mula ito sa mahigit 1,000 o 1,063 na unang inanunsyo ng Department of Education. Dahil pa rin ito sa epekto ng bagyong Karina at Habagat na nagdulot ng pagbaha at mga pinsala sa mga paaralan. Mula sa naturang bilang, 452 mga eskwelahan ay mula sa Region 3, 225 mula sa Metro Manila, 231 sa Region 1, 67 na mula sa Region 4A at may 4 sa Region 12. Magpapakalat ng 33,000 pulis ang PNP sa nasa 48,000 eskwelahan sa buong bansa ngayong araw. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, layo nitong matiyak ang seguridad ng mga estudyante, guro at magulang sa pagbubukas ng eskwela. Pagtiyak ni Fajardo, marami pa rin pulis ang nakatalaga para magbigay ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Karina at Habagat. Metro Manila ngayon. Pasadahan natin ang ating mga RH reporter sa mga eskwelahan. Si Edwin Duque, kumustahin natin dyan sa Malabon. May eskwelahan bang nakapagbukas dyan? RH23, Edwin Duque. Come in, Edwin! Jing, yung inasa nating tagsa, yung papasok ngayong umaga, pero dito sa bahagi ng Malabon ay walang pasok dahil sa inansyo ngayon ng Malabon NGOs na 42 public elementary school and secondary school
ang walang pasok. Kaya sa araw nito, Jerry Katunying, ay ilulunsad ang walang tulugang serbisyo karaban dito sa lungsod ng Malabon. Yang 42 na yan, Edwin, yung 42 na yan ay lahat, kabuuan niya ng lahat ng eskwelahan sa Malabon. Yes, Jerry at Katunying, dahil nga yan ay dahil sa epekto nitong nakarang bagyo Karina. Ay kaya Mayor Jenny Sandoval, inasahan na ang mga medical vision ngayong araw with mobile clinic, dahil nung nakaraan ay ngayon lang makakagalaw, dahil kung makikita pa natin na nagkalat din yung basura dahil sira yung pinanghahakot. Nako. Ito. Sa video mo nga nakikita namin, anong eskwelahan ito, Edwin? Sa ngayon ay Dampalit Elementary School. Baha yung harap, tapos may mga basurang hindi naman nakakalat, naipon, naka-plastic, nasa mga hindi lang nahakot. Dahil ngayong araw ay magkakaroon ng malawakang clean-up drive. Kaya lahat ng basura sa eskwelahan, mga kalsada at sa lugar sa Malabon ay ngayong araw ay umpisa yung malawakang clean-up drive para tuluyan ng malinis. Dahil nung nakaraan, lahat ay abala naman sa paglilinis. Kaya yung mga nasirang gamit ay lahat itinatapon sa labas. Kaya ang naging abala rito ay lahat ng mamamayan, maging ang nagkahakot. Hindi kinaya yung araw-araw na paglabas ng mga basura at mga gamit na nasira. At dahil dyan sa nangyaring biglang malawakang pagbaha, ay magkakaroon ngayon ng malawakang relief at distribution, food pack, non-food, elementary shelter at repair kit. Dahil magkakaroon din ng psychosocial debriefing para doon sa mga seniors, PWD, solo parents at mga bata. Meron ding legal and civil registry consultation ngayong araw sa iba't ibang lugar at inasahang isasagawa ngayong umaga. Ito nga yung pinakamalawakang clean-up. Mainam yan, Edwin. Pero gusto ko mag-focus tayo doon sa baha. Ayun, nakikita ko may naglalakad. Lagpas pa ng bukong-bukong yung tubig. Hindi nag-subside. Sa harap ng Dampalit. Hindi kumate. Ito na yung tira-tira dito sa harap, pero umabot ang lig yung baha dito nung Mario, mga kababayan natin na dito tumuloy dahil ito yung isa sa pinakamataas na eskwelahan. Pinakamataas pa yan, bihira. Dito sa Dampalit. Ito yung talagang lubog na karaan. At kauwi lang ng mga ginawa kasing evacuation center ito ng mga kababayan natin dito sa Dampalit. Kaya ngayong araw ay magkakaroon ng flushing para tuluyan ng malinis yung mga pinasok ng tubig, yung mga nasira, yung mga libro o mga gamit dito sa loob ng eskwelahan. Bukod diyan sa Dampalit ay sa ibang lugar mayroon pang mas malalim ba na tubig na baha na natira, Edwin? Ito na lang, Jerry, Katunying, itong Dampalit. Yung iba naman, mga dumidumi at hindi pa magamit. Ngayon talaga ang kailangan lang linisin. Kasabayang paglilinis, no? Ang pinaka-schedule ng pasukan ayon sa Malabon del Diyos ngayong August 5 na. No, August 5. Monday. Tuluyan na magamit, no? Yun na yung start ng pasukan dahil nga dapat na yun. Okay. Pero nire-schedule para magkaroon ng pagkakataon na malinis, may handa yung may school at siyempre yung mga kababayan natin na medyo stress pa dahil sa bagyo may handa rin yung kanilang kaisipan dahil sinasagawa ngayon yung walang tulugang serbisyo karaban dito sa buong Malabon. Mula pa rin dito sa Malabon, ako sa Edwin Duque, nagulat sa DSRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Sa QC kaya, kumbachero? Kumusta kaya ang sitwasyon? May pasok ba dyan sa President Corazon Cojuangco Elementary School? RH5 Val Gonzales. Come in, Val! Jerry at Anthony, alas 7 ang pasok ng mga mag-aaral dito sa Corazon Cojuangco Elementary School dito sa Quezon City. Pero madilim-dilim pa kanina ang kayo mga excited na mga estudyante o mga mag-aaral, mga paslit at mga magulang. Nandito na mismo sa may pinakaharapan. Kung makikita ninyo dyan sa video. Ayan, dami. Oo.
Marami talaga. Kapag ganyang opening of classes, marami excited. Hindi lang estudyante, pati yung mga nanay. Excited sa mga magiging kakwentuhan nila. Kamarites diyan sa harapan ng eskwelahan. Sinabi mo pa, Jerry, nakita ninyo itong mga ayan. Isis din na ito. Mga pagpasok yung kanilang mga anak. Aba, kung gaano katagal sa klase yung kanilang mga Tanungin mo nga. Kausapin nga natin. Ito, lalapitan ko lang itong isang natin. Anong grade na yung anak mo niyo natin? Kinder. Ano ba? May binabanggit ka kanina. Naaabangan mo na yung anak mo sa paglabas ka. Anong oras ba labas? Wala po, hintayin ko na lang po kasi 2 hours lang naman po yun. 2 hours lang yung pasok. Kinder. Oo nga. So, first time mo bang naghahatid sa eskwelahan, Ateng? Yes po. First time po. Ayun. Ano pakiramdam na naka-first time ka? Ay, medyo excited. Hindi ba umiiyak yung bata sa pagpasok? Ano pa? Hindi umiiyak yung bata, ayaw humiwalay sa'yo? Hindi po, mabait po. Sanay. Gusto niyang pumasok talaga, no? Gusto niya po, excited din. Di marami kang magiging friends dyan ng mga nanay din, ano? Yes po, meron na po mga friends. Ano gagawin nyo kung 2 oras kayo maghihintay dyan? Marami kayo mapag-uusapan. Opo. Maritesan nga ito. Diyan lang kayo sa gate, hindi kayo lumalayo, ate? Lang po, mag-aabang lang po. Mag-aabang na lang dyan. Ayun talaga ang mga nanay eh. Talaga. Ilang taon yung anak mo? 5 years old po. Bata. Talagang ayaw pang humiwalay ni nanay doon sa anak. Yung anak humiwalay kagad eh. Yung nanay ang ayaw humiwalay. Okay. Maraming salamat. Thank you. Thank you po. Maraming salamat. Yan lamang ay isa dun sa mas excited pang mga magulang dahil mag-aantay na sila rito. Maganda rito, Jerry Anthony, kanina kakalis lang yung mga tauhan ng Quezon City Police District dahil iniisa-isa yung mga eskwelahan dito sa bahagi ng Batasan Hills, Quezon City para tiyaking ligtas. Hindi lang yung mga estudyante, kundi yung mga maghahatid sa kanilang mga eskwelahan. Umuulan ngayon dito sa lugar na ito, pero tuloy ang klase mula alas 7 ng umaga hanggang 11:30 ng umaga yung pang-umaga. Habang sa hapon naman, dahil hinati sa dalawa, ang hapon naman ay mula alas 12 hanggang alas 6 ng gabi. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Ano naman kaya ang sitwasyon ngayon ng MRT3? Ngayong may pasok na, ngayong balik eskwela. Alamin natin, RH15, Giselle Recaport. Coming, Giselle! Jerry Katunying, mahaba na yung pila ng mga commuter dito sa Metro Rail Transit Line 3 o MRT3, partikular doon sa itaas. Ngayong umarangkada na ang pasukan. Umabot na hanggang hagdan kanina yung pila ng mga pasahero dito, pero moving naman o tuloy-tuloy yung pasok ng mga mananakay. Naka-standby dito yung mga security at station personnel upang alalayan o asistihan ng mga estudyante at iba pang mga pasahero. Kasalukuyang naka-heightened alert ang MRT3 para matiyak naman yung kaligtasan ng mga estudyante sa kanilang pagbabalik paaralan. Sa ibaba nitong MRT3 ka Jerry Katunying, marami ring nag-aabang na commuter at masikip na rin yung daloy ng trapiko patungong Malibay, Parañaque, Sucat at Bikutan. Ang ilang naghihintay ng masasakyan sa baba nitong EDSA Rotonda Station, takbo rito, takbo doon ang sitwasyon matapos abutan ng may kalakasang buhos ng ulan. Ito si Giselle Recaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Ngayong opening of classes, may epekto ba yung isinarang tulay? Yung tulay na sa Pasig. Yung sa nabundol ng mga rumaragasang mga barge. Andon ang ating RH52, Edniel Parosa. Come in, Edniel!
Jerry at Anthony, wala pang pasok ngayong araw sa lungsod ng Pasig at sa lungsod ng Marikina. Matapos itong iurong itong pag-arangkada ng school year dahil pa rin sa epekto ng kalamidad buhat ng bagyong Karina at hanging habagat. Pero kahit wala pa sa mga kalsada yung bubiyahing mga magulang at mga estudyante, kalbaryo na ang naghihintay sa kanila sa trapiko. Partikular na rito sa boundary ng Pasig City at Quezon City dahil sa isinarang F. Manalo Bridge dito sa may Barangay Manggahan. Dahil isisaradong tulay na matatandang sinalpok ng mga inanod na boards at tugboat itong bagyong Karina. Dito na sa Amang Rodriguez Avenue, ang pagsakan ng mga motoristang galing Marcos Highway. Yung mga nanggaling doon sa lalawigan ng Rizal, maging sa lungsod ng Marikina, hindi na makadiretso, Direct Anthony sa may C5 Road at dito na nag-eembodo sa Barangay Manggahan papalabas sa Ortigas Extension. Kausap natin si Pasig Traffic Enforcer Rodel Bacayan. Ang sabi niya, simula ang ganitong perwisyo sa trapiko, simula ng tuluyang isara ang F. Manalo. Pakinggan natin siya. Opo sir, opo. Yung mga nagagaling dito sir, yung mga galing ng Marcos Highway kasi gawa ng sarado ng F. Manalo na tulay doon, yung papuntang Isod. Kaya lahat ng mga sasakyan na nagagaling doon, dito lahat ng bagsak, papuntang Ortigas. Samantala sa pinakauling update ni Mayor Vico Soto ng Pasig City, nagpapatuloy ang search and rescue operations sa ilang mga nawawalang empleyado. Itong kontraktor nung barge na sumalpok sa F. Manalo. Napatin kasi sa ulap ng Philippine Coast Guard na may isa ng patay at may ilan pang missing, mga nagtalunan umano nung inunod ng malakas na ragasan ng Marikina River. Itong nabanggit na mga barge, sabi ng alkalde, mukhang hindi makatotohanan. Ang una nilang natanggap na report wala doon sa kontraktor, bagay na sinisilip na ngayon ng lokal na pamahalaan. Ito si D.L. Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Thank you, Edniel. Thank you, RH Reporters. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Susunod! Ito mo. Sino itong magaling na actress? Vlogger. Hindi. Wala yan pa rin ba yan? Nagpalagay ng tato. Nagpatato. Abay, bakit? Saan bakit daw? at saan? Saan? Kaya alamin natin kung saan. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy na Pangunahing balita. Alas 7:20. Ang oras ay hatid sa inyo. Flash Report. Flash Report! Sunog! Sunog! Oh, nako. Sa panahon ng tagulan, saan yan? RH29, Boy Gonzales. Come in, boy! Usok pa lamang nakikita ko sa loob ng Lucky Chinatown Mall, Annex Building. Itong tinutupok ng apoy ay yung baba, mall, tapos yung pinakataas ay bodega. Meron din mga hotel na itong lugar, itong pinakatatlong palapag, itong naturang Lucky Chinatown Mall. Nandito na lahat yung mga bumbero at nasa unang alarma na itong naturang sunog. Sa bandang likuran to, kung gagaling ka na tabi lamang to ng Maysic Police Station, ito yung Binondo Police Station na kung saan nandito lahat yung mga truck na bumbero sa likod at binasag na nila yung pinakasalamin ng pinakabintana para doon makapagbomba ng tubig ang mga bumbero. May mga follow-up tayo kaugnay sa nangyayaring sunog dito sa Lucky Chinatown Mall, Annex Building sa Binondo, Maynila. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Thank you, boy! Bachero, hanggang ngayon marami pa rin tayo mga kababayan na parang takot magbangko. Nilalagay yung pera sa wallet o kaya sa bahay o kaya sa ilalim ng unan. Diba? Baka naman intimidated, kumbachero. Baka iniisip pang mayaman lang yan. Pero isang malaking misconception po yan, mga kababayan. Lahat po ay welcome sa bangko.
Kasi pinagkakatiwala natin ang pera natin sa kanila. Tapos syempre, may benepisyo rin naman tayong nakukuha in return. Tumpak, kumbatsero, wag po kayong matatakot pumunta sa bangko kasi sa BDO, laging may nakaantabay na customer relations officer o assistant para sa ating transaksyon sakaling hindi nyo alam yung gagawin. Kahit po dun sa paggamit ng kanilang mga digital services o yung mga machines, tuturuan din po nila kayo. Subukan nyo po at pag ando na kayo sa BDO, check na magiging komportable kayo sa tulong ng mga BDO frontliner. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:30 na. Tuloy ang mga pangunahing balita. Isusumiti na ngayong araw ng Malacanang ang 6.352 trillion pesos na panukalang budget para sa susunod na taon. Formal itong isusumite ni Budget Secretary Amina Pangandaman kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at iba pang opisyal ng Kamara. Tiniyak naman ni Romualdez na agad nilang isasalang ang panukalang budget sa deliberasyon sa komite oras na ito'y matanggap. Sisiguraduhin din ng Kamara na magkakaroon ng sapat na pondo ang social services at mga programa ng gobyerno na magtataguyod sa ekonomiya. Inaasahan ng halos pisong rollback sa kada litro ng produktong petrolyo bukas. Kinumpirma po ng Department of Energy ang bawas presyo bunga ng panibagong paggalaw ng presyo ng krudo sa world market. Batay sa 4-day trading, sinabi ni Director Rodela Romero ng DOE na bababa na hanggang 45 centavos kada litro ang presyo ng gasolina, 60 centavos ang diesel habang 90 sentimos sa kerosene. Ayon kay Romero, bumaba ang presyo ng langis dahil nabawasan ang pangamba na tumaas ang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel matapos sabihin ng Tehran na hindi ito gaganti sa pag-atake ng Israel noong nakaraang linggo. Nais ni Pangulong Bongbong Marcos na pabilisin sa 10 minuto lamang ang pagproseso ng business permit sa mga local government units. Ito ang sinabi ni Anti-Red Tape Authority Undersecretary Heneses Abot sa isang post sa SONA Forum. Ayon kay Abot, posible ang one-day processing time for business permits, ngunit hindi lahat ng LGU ay ginagawa ito. Umaasa naman si Abot na makakamit ang pangarap na ito ng Pangulo dahil sa kasalukuyan ay pinakamabilis ay sa loob lamang ng 30 minutos pang pagkuha ng business permit sa National Capital Region. Maabot po sa 83% ng mga Pilipino ang nagsabing pabor sila sa pagbabawal ng pogo sa bansa. Sa survey ng Okta Research na nilahukan ng 1,200 respondents, nagsabi po ang mayorya ng mga Pilipino na oo! Oo, pabor kami. Galit pa. Galit. Habang ang 12% naman ang nagsabi na hindi. 5% naman ang nagsabing hindi sapat ang kanilang kaalaman upang magbigay ng opinyon ukol sa pogo issue. Nagbabala si Bureau of Fisheries and Aquatic Resources spokesperson Nazario Briguera na sa posibilidad na maapektuhan ang kabuhayan ng libo-libong mangingisda sakaling magpatupad ng fishing ban sa mga lugar na apektado ng oil spill mula sa lumubog na MT Terra Nova sa Bataan. Bukod pa dun sa panibagong oil tanker na lumubog din. Ayon kay Briguera, magkakasa sila ng pagsusuri sa mga isda para malaman kung kailangang magpatupad ng fishing ban. Panawagan ng BFAR sa mga mangingisda na bantayan ang kanilang paligid upang makita kung kumakalat na ang tumatagas na langis sa kanilang lugar. Una nang sinabi ni Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga na posibleng maapektuhan ng oil spill ang Bulacan, Cavite at ang Pampanga. Inaasahan tatagal sa loob ng 1 linggo ang ginagawang pagsipsip ng tumagas na langis sa lumubog na motor tanker sa Limay, Bataan. Ayon kay Coast Guard spokesperson Rear Admiral Armand Balino, ang pagkuha ng langis mula sa lumubog na MT Terra Nova ang pinakamabisang paraan upang maiwasan ang oil spill. Paglilinaw ni Balilo, konti lang ang tumatagas na langis dahil buo naman anya ang tangke na pinaglalagyan nito. Matatandaang nilagyan ng PCG ng dispersants at booms ang lugar kung saan lumubog ang motor tanker upang mapigilan ang oil spill. Alas 7:35 ang ating oras. Kung ngayon gagawin ang eleksyon sa lungsod ng Maynila,
Aba, tatambakan daw po ni dating Mayor Isko Moreno, si Mayor Hani Lacuna. Ito'y batay sa survey ng Octa Research Group na isinagawa noong July 6 to 10 na nilahukan ng 1,200 respondents sa 6 na distrito ng lungsod. Nagpa-survey na talaga ang Octa Research, ha? Oo. Ba't nagdeklaran na ba si Isko noon? Wala pa yata. Baka may, ano ba yan? May nag-commission? Baka inaasahan lang nila. Ina-expect lang dahil may mga higing-higing meron ng mga na sasapak ulit. Ayon sa ating bubuit. Ayan, no. Sa nasabing survey, nilampaso ni Isko ng 86%. Si Mayor Hani na nakakuha lamang ng 8%. Putputan pala, laban. Putputan. 86 to 8. Kahit pa pumasok pa sa mayoral race si Senator Amy na napaulat na tatakbo ring alkalde sa lungsod, tatambakan pa rin ni Mayor Isko ang kanyang makakalaban kung magiging tatluhan. Yung magiging three-way race. Ayun. 75% si Yorme, 17% si Amy at 7% kay Hani Lacuna. Ako na rito ay napaulat nga raw po na magbabalik si Isko sa Maynila, ngunit nanindigan naman si Mayor Hani Lacuna na tatakbo pa rin siya para sa re-election. Iba't iba yung survey na yun, kumbachero. Merong dalawahan lang sila, may tatluhan, may apatan. May apatan. Pero sa lahat ng survey na yun, hindi bumababa sa 74%. Mataas si Yorme. Si Yorme. Ayun. Yun kung mapaniwalain kayo sa survey. Meron din naman na nagsasabi na, hindi ba umalis na siya sa Maynila? Yun. Nung iniwanan na niya kami sa Maynila. Di ba? Iniwanan niya kami sa Maynila. May mga ganun. May nakausap akong ganun Nung sabi, ba't ngayon nung hindi siya pinalad, babalik siya dito sa Maynila? May mga ganun. May mga urot Waka mo nga sa tenga. Mga urot. Samantala, nangangamba po si Health Secretary Teddy Herbosa na tumaas ang kaso ng leptospirosis kasunod ng malawakang pagbaha na naranasan sa Metro Manila at ilang pang bahagi ng bansa. Sinabi ni Herbosa na aabuti ng 1 hanggang 2 linggo bago maramdaman ang pagsipa ng kaso ng leptospirosis dahil dito pala lalabas ang sintomas ng sakit. Ganun pala yun. Pinayo ni Herbosa ang mga lumusong sa baha na kaagad magpatingin sa doktor para maagapan ng sakit dahil ito ay nakamamatay kung mapapabayaan. Alas 7:38 ang ating oras. Naku po, mga taga-barangay Tansa Navotas. Handa na ba kayo? Naku, lalo daw nilakasan ang kanilang mga radyo at DZRH Teleradyo. Sige nga, paring Ray. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang tanong sa ating 2,000 sa 2x2. Nakakamiss din yan Namimiss dyan 7:39 ang ating oras. Buntahan na natin Barangay Tansa Navotas ang ating malakas agent RH6 Sherwin Alfaro. Coming Sherwin! Yes, magandang umaga sa Tuning at ka Jerry dito sa Tansa Navotas. Talagang mabilis na huhupa yung baha. Pero mo dahil yung lahat ng kanilang kalsada sa sidewalk, may mga ganyan, no? Filter ng drainage system nila. Mabilis na huhupa ang baha kapag may gantong ready na yayamanin. Kasi parang hakbang lang, may ganito na. So, parang nasa loob ka lang ng isang subdivision Sherwin ito yung sa Merville, Tansa Navotas. Ito yung matindi Merville dati Pangulong Merville. Marcos. Pero ito yung Merville subdivision.
sa loob ng Tansa na botas. Kala ko sa Paranaque yun eh. Meron din pala hindi dyan. Hindi sa Paranaque may Merville, dito rin sa Nabotas. Kala nyo Paranaque lang may Merville. Huwag nang inaanong Nabotas, ha? Huwag kang huwag kang yung patis yan, yung patis. Mamaya may patis dito. Yan, pero eto talaga, eto matindi. Dahil din sa bahay na ito, ayan, papasok ka pa lang sa gate, umaalingaw ka na. Dahil sobrang lakas ng kanilang radyo. Hindi lang isang radyo, 2 radyo. Binuksan dito sabay-sabay. Ayan, Tay, dito nga tayo sa bunga. Hindi ko makapasok dyan. Dahil ang lakas ng radyo nyo. Ako, eto Tay. Nagpipidback. Kumakain ba kayo? Kumakain na agad. Naon na kumain. Tatay, pangalan nyo? Virgilio. Tatay Virgilio Vicente. Tatay Virgilio Vicente. Ano ba yung inaalmusal? Ano ba yung pinapangos niya na yan? Araw-araw yan habang kumakain. Ano ba almusal? Sherwin, ano almusal ni Tatay Virgilio? Parang sinangag doon, nakita ko sa bibigan mo. Sinangag. Ano ulam, Tatay Virgilio? Itlog yung ulam. Itlog yung ulam, nakita ko. Oo, doon sa bibig. Nguya. Tatay Virgilio, sino paborito mo announcer sa ating series? Teka, nguya lang ako. Sabi, nguya lang ako. Pahina nga ho muna ng radyo. Parang hinihigop dito. Pero talagang malakas yung radyo niya. Nasa labas ka, naririnig mo niyan sa kinaroroonan mo. Asa loob yung bahay. Sa kalsada pa nga lang, Jerry Anthony, talagang umi-echo na yung radyo nila. Palagi kayo nakatunin sa D-Series. Sino pa rin yung announcer sa D-Series? Si Anthony Taberna at saka si Jerry Baha. Anthony Taberna, Jerry Baha. 2 for 2, meron kayo 1,000 pesos! Yay! Ayan, nasamit. Nasamit. Painumin mo muna. Painumin mo muna. Umikot muna kayo doon. Salamat po. T-shirt. Ayun, may t-shirt. At syempre, meron din kayong Diesel grocery bag. Yan, para sa inyo yan. Ano masasabi tatay? Kasi napakalaking tulong sa amin. Maraming. Pinahati kayo. Nako, hanggang dito. Hanggang Bewang. Ang tubig. Dahil nga daw doon sa nasira na navigational gate. Yan, may bahati ng Malabo na Botas. Yun yung dahilan kung kayo pumasok dito. Etong everlasting, mataas na ho ito. Mataas. Pinakamataas sa kalsada na to. Ngayon lang nakaranas ng baha matapos ang 9 na taon ang Ondoy. Ito na pinakamataas na experience namin baha. Talaga. Yung mga damage silang na damage. Nasa labas, pinapatuyo. Mga nabasa yung kanilang mga upuan, mga muebles. Ito nga mga motor din at sasakyan, papacheck pa raw. Saan yung pong doktor dadalhin sa Iberhen? Maghahanap pa, gawa ng maraming naka-schedule. Papatignan pa lang. Patitignan pa. Yan yung mga damages ng baha na dulot ng habagat at ng bagyong Karina. At ngayon may papalapit na naman na bagyo. Anong paghahanda po ginagawa nyo? Naghahakot-hakot na. Magtangag na rin po kayo ha. Damihan nyo po yung sinangag. Okay, thank you po. Okay, maraming salamat Tatay Virgilio. At syempre maraming salamat sa mga nakatunin sa DZRH. Dahil baka ito ng chance manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas promo RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Jamaican kids. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:44, magbabalik pa rin ang mga pangunahing balita. Ang nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Puso ko. Uy, birthday pala ni Captain Nicanor Faeldon. Ngayon! Matindi ngayon pala birthday ni Captain. Brother Nick Faeldon, happy birthday. Happy Binabati birthday. ka ng Hogad family. Ayan. Oy, magandang umaga pala kay Doc Kim Tan, Dr. Kim Tan. Matindi
Matindi pala, kaya pala kinakabahan ngayon si Congressman JJ Suarez eh. Bakit? Itong si Doc Kim Tan, ay syempre, sasabak din? Doktor yan eh. Sasabak din? Doktor yan, di nag-iikot. Nanggagamot. Pagka pala yung doktor, pagka umupo dyan, tapos nag-stethoscope, nakita ng mga tao, pumipili yung mga tao. Talaga, Hindi dyan sa may Lucena, katakot-takot na pumipili ng mga tao. May mga kinakabahan na dyan. May mga kinakabahan. Palagay ko nga dapat silang kabahan. Kung JJ Suarez, kabahan ka na nga, mainam din yung kinakabahan eh. At saka para lalong nagsusumipag. Doc Kim Tan, kapag ka naakit kang lumusong, sa bagay, wala namang masama, ano? Kung nasa dugo nyo ang public service, wala namang masama doon. Tulad ng ginagawa ni Dr. Helen Tan. Bossing Carl Xavier, happy birthday. Binabati ka rin ng buong PMA Maringal Class of 1988. Kasoji Jimenez. Siya pala tumira din dun sa Merville, sa Tansa. Bahain daw pala talaga yung lugar na yun. Kita mo, si Tatay Virgilio, sabi niya, hanggang Bewang. Oo nga. Pero ang ganda pa nung drainage system nila doon. Yun lang naman na importante kung Bachero, ulitin natin, kung meron mang baha, ang importante ay mabilis humupa. Magandang umaga rin pala na kay Aya Jalom Tang at kay Vic De Leon Lima. Happy birthday! Vic Lima. Patrol 3, Victor Dalayon Lima. Si Jomel Gonzaga, birthday din. At advance happy birthday kay Dr. Tony Liachon. Tony, happy birthday. Eto na, sino ba itong actress na nagpatato? At ano ba pinatato? At saan? Hatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning Luzon, Visayas at Mindanao. Pero mukhang hindi maganda ang umaga ko nang dahil sa PLDT na yan. Well, bago man lang ako mag-report kay na naman na abay, isang taon ko nang pinupuntahan ang main ng PLDT para ireklamo na tawagan sa telepono ko ang Aura, SM Aura. Hindi pa rin nila nagagawa ng paraan. Ang sabi niya, i-endorse. Mula nang ikabit ang telepono, 1 year nang mahigit ngayon, problema ko pa rin yun. At ang nakakaloka sa super mega nakakabaliw, laging walang internet, kaya walang telepono. Alam ba ninyo kung saan ako ngayon nandito? Nasa gitna ako ng highway ng MICT. Umuulan-ulan pa dito. Paano? Walang signal sa bahay ko at wala rin internet. Kaya ako pinananawagan sa ating mga senador, po, gawan po ninyo ng paraan. Tulungan nyo naman po kaming mga consumer dahil sa totoo lang, kapag hindi ka nakapagbayad ng isang araw sa PLDT, putol ka agad. Pero yung problema ng kliyente nila, hindi nila magawan-gawa ng paraan. Lagi nilang i-endorse. Wala naman tayong magawa dahil nag-iisa lang silang network dito na pwedeng takbuhan dahil kailangan naman natin sa trabaho. Ayan na ang aking report. Ayan na aking Maraming salamat sa iyo, Morley Alinio. Hanggang bukas. Reklamo. Makakarating yan kay Tito Manny. Tito Manny. Tito MVP. Sobra na, nahihirapan na ako sa totoo lang. Anyway, nakakaloka. Since super mega nakakabalik ko, nahihirapan ako sa PLDT. Hirap na hirap naman ang kalooban ng naturang actress dahil sa matinding sama ng loob niya sa kanyang mga naging desisyon, sa mga maling desisyon at sa mga lalaking dumating sa kanyang buhay, ay sinaktan niya na ang kanyang sarili. Talaga? Oo, sinaktan niya na ang kanyang sarili at dumating pa raw sa panahon na nagtatago na siya sa mga tao at iyak lang siya ng iyak at talagang nagpatato siya. Sa matinding galit niya, sinasaktan niya ang kanyang sarili. Ibang klaseng yung iba kasi magpapatato dahil masaya. Halimbawa, at yung iba nga papatato tayong pangalan ng kanilang mahal. Kaya yung mukha. Kung saan ilalagay, importante papalalagyan ng pangalan. Halimbawa, Katunying. Nakalagay sa puson. Di ba? Dati daw hindi niya na-realize na kung bakit nasaktan niya ang kanyang katawan. Pero ngayon, na-realize niya, Katunying at Jerry, na kaya pala siya nagpatato ay dahil galit siya sa kanyang mga naging desisyon. Isa lang daw sa mga tattoo niya ang hindi niya pinagsisisihan. Ito ay nang ipatato niya ang mukha ng kanyang ina at ama sa kanyang likuran. Sa iba't ibang parte ng katawan ay itinatago nitong si actress ang mga tattoo nagawa ng kanyang naging problema. Una tigit sa lahat sa mga sunod na lalaki.
kanyang minahal. Ang actress na nagpatato ng sa kanyang iba't ibang katawan dahil sa matinding problema ay si Actress S. Ayan, kung tawagin siya ay Kukay. Yan ang ating DCRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Babu! Ay! Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, ho? Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa. Mag-cherry loom pre-painted ka na! Uy, tag-ulan na naman, kaya naghahanap ka ba ng bagong crossover SUV para sa mas komportableng biyahe? Good news para po sa inyong lahat mula sa Cherry Auto Philippines simula noong July 10 hanggang July 31 na lang to. Uy, hanggang July 31. Miyerkules na lang para hanggang yan. Wednesday, makaka-avail ka ng malaking discount with the Rainy Day Exclusives promo. Ito na ang perfect time para bilhin ang Dream Cherry Tigo Crossover SUV mo. Ang stylish na Tigo 7 Pro SUV ay 908,000 pesos na lang. Yon. O baka kailangan mo ng SUV na 7-seater ang capacity. Check na ninyo ang Tigo 8 Pro 1.6. Get as much as 200,000 pesos or the plug-in hybrid electric at coding exempt na Tigo 8 Pro PHEV na available with discounts of as much as 380,000 pesos. Discount yan. Malakihang discount. Tara na and take advantage of Cherry Auto's Rainy Day Exclusives. Bisitahin ang pinakamalapit na Cherry dealer or check out www.cherryauto.ph. At napag-uusapan ng July 31 hanggang end of July na lang din po ang photo contest ng PAGCOR. PAGCOR Photo Contest 2024 na may temang Harvest Time. Ganun ba talaga pag-aasabi? Harvest Time. 100,000 pesos. 8 yan. 8 mananalo ng 100,000 pesos sa conventional category. At doon sa drone and mobile category ay 50,000 pesos. Ilan yun? 16 naman yata mananalo nun 16, no? Kainam. Ulitin natin hanggang 10 p.m. ng Miyerkules, July 31, ang submission of entry. Kaya yung mga magagaling pumitik, pwede pa kayo humabol. Salin na! Tara na! Bye! Happy weekend! Damdaming bayan, susunod na! Uy, congratulations pala kina Lakay Deo at Miss Apit na ginawa rin ng Best Public Affairs Tandem Host in the Philippines. Ano ba yung nag-award na yan? Itong Asia Pacific Luminaire Awards. Congratulations, Lakay at Miss Apit. Wala ba tayo dyan? Wala ba tayo dyan? Ganun na lang ba yan? Bye!